Samantala, minadali na ng mga magsasaka sa Ilocos Sur ang pag-aani para hindi malugi kahit hagupitin ng bagyo. Storm surge o daluyong naman ang pinaghahandaan ng mga nasa baybayin ng Ilocos Norte. Live mula sa Ilocos Norte, may report si Cesar Apolinario. Cesar. Jessica, nakataas sa signal number 5 ang buong probinsya ng Ilocos Norte. Ibig sabihin yan ay may lakas na hangin yan ng 170 hanggang 220 kilometers per hour. At ang ibig sabihin yan, Jessica, yung mga bahay na gawa sa light materials ay talagang masisira. Yung mga bubong na mga yan ay tatangayin. At yung mga pananim naman, gaya ng mga palay at mais, ay talagang masisira. At yung mga puno naman ay mabubuhay. Kaya pinayuhan ng mga opisyal dito ang mga residente, lalo na sa mga low-lying areas at sa coastal areas na lumikas na. Kaya hindi na kami matutulog po. Mula kagabi hanggang kaninang madaling araw ay tuloy-tuloy ang pag-ani ng mga magsasaka sa kani-kanilang mga palay sa Ilocos Sur. Overtime na sila para mapabilis ang pag-aani lalo't parating na ang bagyo. Inaasahan kasi na malaking pinsala ang posibleng hatid ni Lawin na magdadala ng malalakas na ulan na magiging sanhi ng pagbaha. Kaya para iwas sa lugi sa mga negosyong palay ay nagsisunuran na ring mag-ani ang marami. Inakapura namin, pwede naman na yung mga pwedeng palay namin, kinukuha na namin para may man lang. May banta rin ng storm surge kaya dumiskarte ang mga mangingisda para di masira ang mga bangkang gamit nila. Tinibayan pa para hindi tangayin sakaling lumakas ang hangin. Maraming residente na nakatira sa coastal area, tinibayan ang mga pagtali sa mga bubong para di masira. Nagsimulang lumakas ang alon bandang tanghali at bumuhos ang ulan bandang alas 2 ng hapon. Eksakto alas 5 naman ng hapon. Hudyat na kailangan ng maganda, posibleng paglikas sa mga residenteng maapektuhan. Pero ang ilang residenteng nakatira sa baybayin ayaw pang umalis. Yung mga kasama namin nag-evacuate na. Kami lang yata ang natira dito kasi may kami sir, may okasyon kami bukas. Mag-iisang buwan kasi yung anak kong namatay. Pero ayon sa PDRRMO, nakakasana mga gamit tuwing ganitong masama ang panahon. Pati ang ahensya tutulong sa mga masasalanta ng bagyo sa buong probinsya. Pinakatinututukan ng bayan ng Paway, Bacara, Solsona at Tingras. Pati mga bayan na sakop ng coastal area at mga bundok na pwedeng pagmulan ng landslide. Yung mga coastal areas gaya ng Pasukin, Corimao, nag-advise na rin kami ng preemptive evacuation. May mga barangays kasi doon na talagang flat yung terrain. Jessica, kaninang pasado alas 8 ng gabi, bago tayo mag-live, ay pinuntahan natin yung itong mga coastal area, at nakita natin na marami pa talaga sa mga residente, na makikita natin sa video ang nandyan pa rin sa lugar na yan. At kinausap natin sila, sinabihan natin na kasi narinig natin sa pag-uusap nga yun kanina ni Mang Tani, na delikado talaga sa mga coastal areas. Pero yung mga ibang mga residente dito ay nanatili, yung iba naman talaga natakot na rin. Yung nakikita nating video ay lakas ng hangin yan dyan sa may gilid ng dagat. Kasi iba yung lakas ng hangin na nararamdaman dito sa pinaka-district area, yung mga business district dito. Hindi namin masyadong maramdaman. Pero pag pumunta ka sa mga gilid, yan, makikita natin na talaga ang lakas ng ihip ng hangin. At pumunta rin kami sa gilid ng dagat, Ito yung naramdaman namin, Jessica, talagang napakalakas nung kumbaga yung alon, talagang humahampas na sa mga gilid, sa Pampang mismo. Kaya yung ibang mga residente natakot na, pero yung iba walang magawa ay nanatili pa rin. Narito yung nangyari kanina ng pinuntahan namin yan. Cesar, ang bilin ni... Napakahangin dito sa coastal area. Yung lakas ng alon, ramdam na talaga. In fact, kanina, nung nandito kami bantay, gumano na talaga na tubig. At ilang hakbang lang, nandito na yung mga residente. Sir, tanong lang po, wala ko kayong balak lumikas? Hindi ba delikado? Hindi naman? Pagka na lang po, sa na lang po sir, sa mamaya na lang pagka... Tao po. Sir, magtatanong lang po,
Pwede mo magbukas. Kamusta po? Hindi mo ba kayo natatakot? Medyo malakas. Medyo natakot, sir. Pero walang magawa eh. Hindi nyo maiwan yung bahay. Hindi nga. Yan ang nakakalungkot, Jessica, no? Dahil kanina may mga warning na mga otoridad, may preemptive evacuation na ay talagang may mga nanatili pa rin. Jessica, may tinatanong ka. Kabilin-bilinan kasi ni Mang Tani, no? Pati na ng pag-asa, yung storm surge, yun yung epekto ng malakas na hangin sa dagat, yung daluyong sintaas daw yan ng 2 floors na building, Cesar. So, yung mga nasa coastal areas ng Ilocos Norte, lalo na yung nakaharap doon sa taas, no? Yung nakaharap sa Babuyan Islands, Basco, yun daw yung pinanggagalingan ng mas malakas na hangin meron dyan mga bayan na nakaharap doon. Alam ko yung Pasukin, yung Banggi, pati yung Pagudpud. Lahat yan nakaharap sa dagat dapat wala na ngang nakatira dyan sa mga coastal areas na yan as of this time. Sa ngayon, Jessica, unfortunately, nung pinuntahan natin, kinatok ko isa-isa yung mga bahay dyan. At nagulat ako kasi karamihan, light materials, mga bamboos lang, gawa sa mga dahon ng buko, no? Kinatok ko isa-isa, unfortunately, lahat ng mga bahay may tao. At meron pa kami nakita dyan, Jessica, na kinatok ko, no? Ito siguro mga 5 to 10 steps away. Yun na mismo yung dagat. Kanina nung tinignan namin talagang humahampas na umaabot na sa mga kabahayan. Ay nandun yung pinaka ilaw ng tahanan, yung haligi ng tahanan at yung 3 anak. Nakita natin, sinabihan na nga natin na parang baka pwedeng kami na ang magadit sa kanila papunta sa evacuation center sa mas mataas. Dito yun na sa may Lawag City. Pero tumanggi yung iba. Although nireport naman natin na sa lokal na pamahalaan dito dahil talagang yung ibang mga residente ay talagang nagmamatigas. Ang pakiramdam nila walang mangyayaring masama. Yun ang medyo nakakalungkot sa ngayon, Jessica. Dahil pag nakita mo talaga yung lakas ng alon, ay talagang kakabahan ka. Kami nga, kanina umalis na kami dahil sa takot din Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Cesar Apolinario.